Saan ba nag-a-apply ng Hazardous Waste Generators ID? Kung saan dito po yan sa Hazardous Waste Management System via hwms.emb.gov.ph. So, pwede naman i-type sa ating favorite internet browser like sa Google, type nyo lang Hazardous Waste Management System at ganito yung itsura nung platform. So dito kailangan mo munang mag-register ng account para makapag-apply ka ng Hazardous Waste Generators ID. So click mo lang yung register a new account at fill upan itong user registration. So lagay mo dito ang iyong first name, for example, Juan, last name, Cruz, at dito yung email na active, say juan@gmail.com. Then yung mobile number at yung desired password. Confirm password. And then dito, you need to upload government ID and company ID. Ngayon, pagka na-upload mo na yung ID, do not forget to accept terms and condition and then itong register. So magkakaroon ka na ng iyong account sa Hazardous Waste Management System. So papasok ka lang sa iyong account dito sa HWMS. Gamit mo ang iyong email and password. Ganun lang, email and password gagamitin para makapasok dito sa Hazardous Waste Management System. So for example, meron ka na ngayong account, maglalagin ka dito, and then kumpletuhin mo ang steps 1 to 5. So sa step 1, tatanungin ka kung meron ka ng valid approved permit, ibig sabihin yung hazardous waste generator registration certificate. So syempre dapat wala pa. And then yung general information, tatanungin ang company, and then yung name of establishment. Ganun din kung sino ang managing head, ang kanyang mobile number at telephone number. Ganun din ang nature of business, PSIC number, and then PSIC description. Tapos dito, yung date of establishment, like sa DTI at SEC, may date naman kung kailan na-issue yon. Then the number of employees. Next is the name of the pollution control officer, kasama yung kanyang accreditation number at yung date of accreditation. Tatanong din syempre yung address, yung street, region, province, city, barangay, at yung geo coordinates. So itatanong talaga kung saan located yung ating establishment. So that is the step number 1. Then once completed mo yung information, basic information, just click this button next. Diyan na yung papasok ang step number 2. Sa step number 2, tatanungin ka kung ano na yung mga permits na meron ka. EMB issued permits like ACC or CNC, yung ating PCO accreditation, yung ating discharge permit, yung ating permit to operate, yung ating CCO permit. Lahat yon ilalagay mo dito sa step number 2. Once completed mo yung step number 2, just click this next button. Papasok ka ngayon sa step number 3. So sa step number 3, you will be asked kung ano yung product mo at saka service. So either mayroon kang i-declare na product or
service. So just click button add more para sa iyong product or sa iyong service. Add more lang, click mo lang yung add more para makapagbigay ka ng service information. So wala namang formula dyan. Then next na may provide mo yung product at survey or service, click next para po dito ka na sa step 4. Sa step 4, inilalagay natin yung mga hazardous waste na pwedeng ma-generate natin sa ating facility. So isa sa listahan natin ang I-101 or used industrial oil. Kung meron kang generator set, applicable yung I-101. At syempre, pwedeng may mga ma-generate tayong oil contaminated materials I-104 gaya ng mga rugs, clothing, yung ating mga oil filter. Sa mga generator set natin, yan, common na ma-generate mo. Saka yung battery na D406 naman yung waste number. So if you have genset, regardless of size, tatlo agad yung idideklara mo. Sa mga walang genset, pero pwede kayo magkaroon ng oil contaminated materials, then kailangan mong i-declare yung I-104. Then sa atin na mga healthcare institutions, mga clinic, o sa lahat ng mga kumpanya na mayroong clinic, may mga mag-generate ka talagang M501 or pathological or infectious waste. So, pwede mong i-declare yan. At saka kung meron kayong mga clinic, meron mga medicine na pwedeng ma-expire. All the more sa mga pharmacy, sa mga hospital na may pharmacy, pwede ring mag-generate ng mga expired pharmaceutical medicines. Kaya kailangan mo mag-declare ng M503. At sa mga restaurant, yung H802, meron tayong grease waste, lalong-lalo kung meron kayong oil and grease interceptor, meron kayong oil and water separator. Sa mga restaurant, kung very common, fast food chain, o sa mga kumpanya na may mga kantin. Tapos, yan, dyan yung ating mga oil and grease waste. So, kailangan may H802. At sa mga paggamit ng acids, among many acids, very common yung B201 na sulfuric acid. Saka, yung ating mga arsenic and its compound na D402, ito yung kadalasang mga nagagamit natin, yung mga busted LED bulb na mga ilaw, floodlights, meron tayong M506 waste electrical and electronic equipment, yung mga sirang computer, sirang laptop, yung ating mga laptop battery, mga toner, ink cartridges, mga scientific gadgets, equipment, yan, M506. And then we have also the containers, empty containers, previously containing toxic chemical substances. So very common itong mga waste na ito, 10 waste sa atin. I-101, yan, I-104, T406, M501, M503, 802, B201, D402, J201, and M506. At kung may gusto ka bang idagdag, pwede naman. So, pili ka dito ng sa tingin mo na-generate natin sa ating facility. Pero yan ay common sa lahat. Now, kung papaano maglagay ng waste dito sa step 4, just click this button, add more. Halimbawa, click natin tong add more at ikaw ay may nag-generate na hydrochloric acid or muriatic acid. So, B202. And then yung nature,
solid, liquid, gas, sludge, others, say liquid. And then yung catalog, toxic, corrosive, reactive, ignitable. So toxic. Tapos dito yung ating waste details, halimbawa yung residual hydrochloric acid na hindi naman talaga nauubos yung mga acids natin sa mga container. Tapos sinasali natin sa mas malaking container. Pagsasama-samahin natin itong mga hydrochloric acid. And then itatapon na kesa i-drain mo lang sa sink. So dito we have the current waste management practice. Lalagay mo dyan like storage of hazardous waste in a closed storage room with adequate ventilation. Yan. Tapos, the hazardous waste is contained in an approved type container with proper label and placard. So, yan. Yan yung mga suggested statement sa current waste management practice, and then add waste profile. So, makikita mo nandito na ngayon sa listahan mo yung hazardous waste. So kaya kailangan mong mailagay yan dyan dahil kung magkakaroon ka ng disposal in the future, nakarehistro. So pag hindi kasi nakarehistro, hindi maitatapon. And finally, sa step number 5, dyan po ang submission ng mga requirements for the registration as waste generator. Ano yung mga requirements na hihingin sa atin? Duly notarized affidavit, mass balance of manufacturing process kung manufacturing firm, otherwise not applicable. Description of existing waste management plan, analysis of waste, other relevant information, copy of ECC or CNC, copy of PTO, copy of discharge permit, the PC accreditation, contingency and emergency plan, photograph of the hazardous waste storage area, official letter of request, then kung ikaw ay owner or operator ng isang rental building o let's say mall, commercial complex, meron tayo ditong list of individual tenants or establishment. At kung cluster naman ang re-rehistro, so merong multiple establishment approve sa cluster, tapos re-register as waste generator for the cluster, ito naman yung mga additional requirements. Information on the individual member establishments per approved cluster, letter from EMP Central Office on the approved clustering, affidavit of joint undertaking among individual member establishments, then map of clustered individual establishment. So, yan yung mga requirements for the registration as a hazardous waste generator. Kailangan ano po, naka-PDF po yung document na ipapasa mo dito, i-upload. Maximum file size is 5 MB. At yung mga may asterisk, ibig sabihin required lahat itong mga requirements. At dito, kailangan mong i-add yung file. Once ma-add mo yung file, you select the appropriate file types, kung ano yung na-upload mo, at yung file type, magkakaroon ng check yan dito. So, halimbawa, nag-upload ka ng file at sinelect mo ay duly notarized affidavit attesting to the truth. So, mag-check yan dito. So, hanggat maubos mong may check dito, lalong-lalo doon sa may mga asterisk. And then dito, mapapansin mo, hindi naka-enable. Kumbaga, disabled yung finalize application kasi wala pang mga documents submitted.
Pero pagka kompleto na, finalize application, may enable yan, and then you can now submit your registration. Okay, so that's step number 1, 2, 3, 4, and 5 sa registration as a hazardous waste generator. So if you think nakatulong sa iyo ang video na ito, please like this video, please share this video, and if you have question, just type it below. Thank you very much for time listening, and God bless us all.